Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay nagagalak na makasama kayong muli sa araw na ito. Malamang katulad ko ay mahilig din kayo sa musika. Maraming nagsasabi na ang musika ay nakakapagpagaling ng ating kaluluwa. Alam mo, naniniwala ako doon. Hindi ko alam kung bakit, pero merong bagay sa musika na nakakapagpataba ng puso. Parang yung pakiramdam na umuulan at malamig sa labas, pero nasa loob ka ng bahay at humihigop ng mainit na sabaw. Ang sarap talaga. Kadalasan pa nga, hinahanap natin ang mga awitin na makakapagpahiwatig ng ating kasalukuyang dinaranas. Sadyang meron ding mga awitin na parang ginamit talaga ng Diyos para makipag-usap sa atin ng personal, lalong-lalo na sa mga panahon na may dinaranas tayo. Sa tuwing nararamdaman ko iyon, napapangiti na lang ako at nagpapasalamat na meron akong Ama sa langit na gagawin ang lahat para iparating ang kanyang pagmamahal sa akin. Hindi kaya tama lang na sa ating mga araw-araw na gawain ay pasayahin din naman natin siya? At alam mo ba, madali lang pala yun dahil napakaraming paraan para magawa ito. Ang isa sa mga paraang ito ay ang pakikinig sa musika na nakalulwalhati sa ating Panginoon. Gagawin pa po nating mas madali para sa inyo. Tutok lang po kayo dito at makaririnig na kayo ng awitin at kwentong papuri sa ating Ama sa langit. So be inspired, listen, and be blessed with songs and stories that have changed lives, because these might change yours. Music for His glory. Mahirap para sa atin na magtiwala sa kakayahan ng Diyos na gamitin tayo para sa Kanyang gawain. Madalas, sasabihin natin na para sa mga professional na lang yun, bata pa lang kasi ako. Pero itong si JR, kahit estudyante pa lang siya, ay ginamit na siya ng Panginoon para makapaglikha ng mga awitin na magpupuri sa Kanya. Tunghayan natin si JR at ang isa sa kanyang mga awitin na handog para sa Panginoon. Ako po si JR Altoveros, estudyante po ako ng Adventist University of the Philippines. Nag-take po ako ng kursong Bachelor of Music in Music Education. Alam niyo po nung kabataan ko, hindi naman talaga ako mahilig sa music. Parang mahilig lang ako maglaro, tapos parang wala lang, kumain lang, ganyan, maglaro lang talaga. Tapos, Nung lumipat na po kami ng bahay, tapos siyempre lumipat na rin kami ng church, parang, ayun, one time yung first na simba namin, dun sa bagong church namin na yun, tapos nagkataon na napatabi ako dun sa isang batang, mas bata pa sa akin noon, that time. Siguro, that time is 8 years old ako, tapos siya siguro mga 6 years old or 7 years old, tapos may time na umaawit ng parang yun, yung When We Walk with the Lord, tapos ayun, parang napatingin ako sa kanya kasi all throughout hanggang matapos yung song, parang umaawit siya, tapos kumakanta siya ng, parang dire-diretso lang talaga, tapos ako hindi, parang nag-wonder lang yung utak ko, hindi ko alam bakit gano'n. Tapos doon nag-start na parang, bakit gano'n? Bakit alam niya yung kanta? Bakit ako hindi ko alam? Parang gano'n. Parang nagpiti ako sa sarili ko na sabi ko, parang bakit hindi ko ba kaya yung ginagawa niya? Parang daming tanong na lumabas. Tapos, ayun, doon na nag-start na naging curious ako sa music. Tapos, tinanong ko yung parents ko, tinanong ko yung mga ibang, mga mas matanda sa akin, ano po yung song na yun? Tapos, sabi nila sa akin, laging kinakanta yan dito, paulit-ulit sa church. Nung nagka-interest na po ako sa music, parang sabi ko,
kailangan ko gawin to, parang kailangan in din ako sa kanila, parang ganun. Kasi uso noon nung kabataan namin, parang tara, practice tayo, tara, ganun. Parang gusto ko kasama rin ako para mas maraming friends. So, ayun, hanggang sa lahat sila ng mga friends ko nagpa-piano lessons na, tapos ako na lang yung naiwan. Tapos pinipilit ko yung magulang ko talaga na mag-piano lessons. Sabi ko sa magulang ko, sige na, pa-lessons niya na rin po ako. Kaso that time, hindi pa kaya ng budget ng parents ko. Pero talagang todo pilit ako. Almost 1 year na rin siguro na pipilit ko sa kanila. Tapos hanggang yon nakapag-piano lessons din ako. Nung nag-music na ako, hanggang sa natutunan ko na yung music theory, yung mga tamang paraan ng ganito, tamang ganito. Basta yung music theory na talaga, natutunan ako na parang dun na nag-start na medyo lumaki yung ulo ko actually. Parang to the point na every time na nagpe-perform ako o kumakanta ako, kahit sa church, parang pag sinasabi ng mga tao, alam mo na blessed ako sa songs mo, pero ako yung puso ko, parang sabi ko, thank you lang ako, pero sa loob-loob ko talaga wala noon. Kumakanta ako, parang wala lang, parang yung dahil na nga siguro sa mga natutunan ko, parang ang dali-dali lang naman ito, parang ganun, parang ano bang ipakakwan nun, parang ganun yung feeling ko noon. No? Pero nakangiti lang ako sa kanila na sinasabi ko na thank you lang. Tapos siguro nga may mas gusto pang sabihin si God sa akin. May iba pang meaning siya na gusto kong matutunan, may lessons pa akong gustong matutunan. May gusto pa siyang sabihin sa akin na kailangan kong ma-realize. So later on ko na rin lang na-realize na siguro isang advantage nung nawala yung mga compositions ko noon para makalimutan ko rin yung mga mapait na naranasan ko last time. Pag nag-render na ako ng songs, pag kumakanta ako, kahit nga performance sa mga social occasions, parang pag praise nila ako, lagi ko nang nasasabi, sabi ko, praise God, thank you po. Sabi nga, through Jesus Christ, naging ligtas na tayo. So, wala tayong ibang gagawin kundi parang magtiwala lang talaga sa Kanya. Sabi nga nung kantang, kaya siguro yun din lang yung song na una kong natutunan nung elementary ko, na yung when we walk with the Lord, sabi nga sa chorus nun, trust and obey, for there's no other way. Yun na nga. So, just trust Him, obey His commandments. Ayun. Talaga, yun na lang part natin eh. Tapos, i-share natin sa ibang tao yung ating one. So, ang paraan ko, itong aking music, itong compositions ko, that's how I share yung God's love sa atin, yung salvation through Jesus Christ. Sa pag-compose ko po ng kantang to, itong We Will Rejoice in the Lord, yung title mismo eh. Actually, natanong ko rin yung mga friends ko, sabi ko, kung okay ba yung We Will Rejoice, sabi ko, parang naisip ko na, sabi nila okay na yon. Sabi ko, naku, we will rejoice lang. No, gusto ko laging meron si God. So, ayun, we will rejoice in the Lord. So, sabi ko, yun na nga. So, every time, sabi ko kay God, eto na yung promise ko sa'yo, God. Every time na compose ako, para sa'yo lang lahat lagi. God moves in ways, in very mysterious ways na parang, sabi nga ng friend ko na isa, sabi, our eyes can only see a distance, pero si God, He can see beyond. Parang ganun. So, yung utak natin, parang hindi talaga ganun kakuan eh. Hindi natin kayang i-comprehend kung ano yung gusto pang mangyari ng Panginoon. So, parang sa atin na lang ay magta-trust na lang tayo. Napakadaling gawin na lang talaga yun. Mag-trust na lang talaga sa Kanya. Tapos, let Him lead the way. Let Him drive your life. Let Him guide you. Ayun. Sabi nga, kahit anong bagay pa yan, with God, anything is possible.